As we go on, I will go straight to what we are about to talk about. Magtatanong na kagad ako sa inyo. And I believe na nabasa niyo na ito sa ating AP page. The question is this: what did you do when you first received the message? What did you do when you first received the message? Some of us tend to ignore, or some of us would say, oh, yun na ba yung mensahe? Or maaaring ang iba sa atin, nung natanggap mo yung mensahe na yun, ay, ano ba yun? Ay, ang ganda pala ng balita na yun. Some would think that way. Nung una mong natanggap ang mensahe, ano ang ginawa mo? And I would like to give the title of our conversation this afternoon, The Respondents. As minsan, I have put that image there, question mark. The respondents. Minsan meron tayong natatanggap mensahe. Hindi kaagad tayo tumutugon o sumasagot anumang klaseng message yung natatanggap natin. Kadalasan natatanggap natin is message mula sa mga phone companies, at mga bills. No, joke lang. Kung paano natin tinutugunan or sinasagot or tinatanggap yung mensahe na natanggap natin. The respondents, how we respond to the message na natanggap natin, kung ano ang ibig sabihin ng mensahe na yun para sa atin, it's up to us kung paano natin tutugunin, sasagutin, konforme sa sitwasyon at kalagayan na meron tayo. And this afternoon, our topic is all about the salvation from God. Yan po yung mensahe na ating pag-uusapan. At from Romans chapter 10, verses 1 to 15. And it says in verse 8, a part of verse 8, sabi, the message is very close at hand. It is in your lips and in your heart. Basahin ko ulit. The message is very close at hand. It is in your lips and in your heart. And I have made this principle or truth at maaring alalahanin natin, tandaan natin, isa puso natin, ipamuhay natin kung paano natin naunawaan ang mensahe. I have this statement says, a heartfelt response to God's message compels us to share it with definite zeal. A heartfelt response to God's message compels us to share it with definite zeal. Maganda sa pagkatagalog ko dito eh. Ang ating taos-pusong pagtugon sa mensahe ng Panginoon ay nagtutulak sa atin upang ibahagi ito na may tiyak na pagsisigasig, enthusiasm, or what's the other term? Pagsusumikap, diligent in sharing. That compels us kung ang tugon natin sa mensahe ng Panginoon ay tao sa ating puso. Amen? So again, I have to say, ang ating pag-uusapan ay from the book of Romans, chapter 10, 1 to 15, and it talks about the salvation of God. Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected. For they don't understand God's way of making people right with Himself, refusing to accept God's way. They cling to their way of getting right with God by trying to keep the law. Now, heads up to all of us. Heads up lang. This passage from 1 to 15, I divided it into 3. We will talk about it later, but I have to say it now. Heads up to all of us. From verses 1 to 4, it is about making right
in the eye of God, or being righteous is in the God, is not by our own works. Hindi po sa ating gawa. It's not our deeds. The second part is about the faith, kung ano yung pinaniniwalaan natin at alam natin. And the third part is our part being led by God. So, yun lang po. Yan at as we go along, bear with me at we will discuss dun sa mga part na yun one by one. Now, dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel. You see, nakita natin yung desire ni Paul. Now, if we talk about the desire of Paul, na talagang gusto niya na maligtas ang mga Israel. Actually, they are the first to receive the message about being saved through Jesus Christ. But as I have said to our question, some of us will deny or tend to ignore the message. Kasi, as Paul saying, that the salvation of God is already made simple. I give you the example na ang pagliligtas ng Panginoon ay parang isang pagkain na nakahanda na kumpleto na yung sabihin natin na buffet or anything like that. But our ways sometimes, we have to inuulit natin, gusto natin kumain ng iba pa. Gusto natin na gumawa ng sarili nating pagkain na mas masarap para sa atin. But the way of God, He says, na this is already the food, this is already the real salvation, but because of kalikutan ng ating kaisipan, too much freedom of us being people na sobrang kalikutan ng ating kaisipan, we tend to ignore, hindi natin titikman yung pagkain ng Panginoon kasi gusto natin we want to evolve sa mga ideas and ways na satisfies ourselves. So I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected zeal. For they don't understand God's way of making people right with Himself, refusing to accept God's way. They cling to their own way of getting right to God, with God, by trying to keep the law. Israels, mayroon na sila nitong kaisipan na magpasakop sa Panginoon, siya ang ating Diyos, the Messiah there and there. They have this idea already. But it was being misdirected kasi ang gusto nilang mangyari na susunod sila sa balaod, sa mga laws. Yun ang gusto nila, yun ang pagkakaintindi nila na gumagawa sila dapat ng naaayon sa law. Balaod, yeah. They refuse to accept the truth and ways of God because they want to cling to their own way of getting right. Gusto nilang maging tama sa paningin ng Panginoon, but they have to do it in their own ways. They have to do it in their own standard. Sabi sa verse 4, for Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believed in Him are made right with God. In other terms, for God is already the culmination of the law. Pag ginawa na ng Panginoon yung mga patungkol sa... Kasi no one really is perfect na magawa yung mga law na yon. So, nung pagkamatay ng Panginoong Kristo, nag-suffer, He was dead and raised again, all the law has been made, nagawa ng Panginoon. Sabi sa verse 5, for Moses writes that the law's way of making a person right with God requires obedience to all of its commands. Ilan ang naaalala niyo na commands? 10 lang ang naalala nating commands. According sa Bible, there are 613 commands.
Some of beliefs, maraming thousands of commands. But ang naalala at ang nalalaman lang natin is 10. Doon lang sa 10 na yun, hindi na natin kayang gawin. Naisip mo pala yung amo mo kanina na napasagot ka na. Wala na, bali na, bagsak na kaagad tayo sa mga, hindi na kaagad natin tayo. Now, if Israel is doing this way, no one can really do all the commands. Ang tanging Panginoon lang ang nakagawa nun. Kaya nga, for Moses writes that the lowest way of making a person right with God requires obedience to all. Now, all Sabi nga, if you Google it, there are 613 commands. 248 ang do's at 300 something yung don'ts. Mga kanyang commands. May assignment kayo. I-google nyo kung ano yung mga commands na yan. Now, meron akong naalala. Noong ako po ay high school, usong-uso noon yung pagkulay ng buhok gamit yung agwa oksinada. Ngayon, napatawag kami ngayon. 5 kaming magkakaklase, best friend kami noon. Pinatawag kami ngayon sa principal's office. Bakit kayo nagpakulay ng buhok? Tapos kami pa noon, 4th year high school kami noon. Tapos flag ceremony. Kami pa yung tumayo doon sa harap para mag-praise ng flag. Tapos pansin na pansin kami ng aming principal. Pagkatapos pinatawag kami. Rosero, Corato, Ustos. Kami, mention nga. Punta kayo ngayon sa principal's office. Wala sa bantas natin. So, I'm just trying to illustrate some of the laws na minsan binabalik natin. Hindi talaga natin magagawa kung yung batas ang gusto nating sundan to become right. The laws are made for us to follow, but ang tanging Panginoon siya ang naging tulay para tayo maging tama sa lahat ng ating ginagawa. Now, but Faith's way of getting right with God says, don't say in your heart, who will go up to heaven to bring Christ down to earth? And don't say, who will go down the place of the dead to bring Christ back to life? Now, when additional na kwento ng aking ako, nung kami po ay bata pa, lumalaki na, while we were sharing ng mga kabutihan ng Panginoon, there are these mga pilosopo na naibabahagihan natin ng Panginoon. Na pagka sinabi mo na, ang tanging Panginoon lamang ang magpapatunay, siya lang ang ating kaligtasan. Dahil siya ay nabuhay na muli at umalik at naghari na sa atin. Mga ganong klaseng pag-share natin, pagbabahagi natin. This mga pilosopong sagot, mayroon na bang nakabalik galing sa langit? Para sabihin mo sa akin na maniniwala ako? Yung mga ganong tanong nila. Mayroon na bang pumunta doon sa pinakailaliman para masasabi natin na maibalik natin si Jesus Christ? Jesu Cristo. Ganon ang mga tanong ng mga klaseng pilosopo o respondents na minsan ayaw tanggapin yung katotohanan. And the truth is, Jesus has already risen at siya ay nakaupo na sa right hand of the Father and He is reigning in us. Nagkahari na ang Panginoon. Hindi mo na kailangan kasi kung yan ang titingnan mo, paano halimbawa kung yung sabi na who will go up to heaven or say, merong isang mataas na lugar, na matarik na lugar na sabihin mo na this is where Jesus Christ is. Doon ako makakakuha ng kaligtasan. Paano na lang yung mga hindi na nakakalakad, hindi na pwede pumunta doon. Kung yung lugar na yun ay kailangan ng pamasahe para marating na yung lugar na yun. You with me? Paano na nila matatanggap ngayon yung sinasabi ng para dalhin si Kristo dito? Para ipadalhin
si Kristo back to life again, they say. What I'm trying to say, minsan, ang kapamaraanan ng Panginoon ay lantad na at maliwanag na sa atin. Hindi mo na kailangan gumawa ng maze or mga may pahirap na daan para marating mo yung tunay na kaligtasan. Sabi ko nga, mayroong hinanda ang Panginoon na masarap na pagkain. Kumain ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong putahe. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong mapa para matuntun mo yung tunay na kaligtasan. Dahil hindi ganyan ang pagkasabi ng ating faith's way of getting right with God. Kung yung ating pananampalataya na kapamaraanan ay hindi yung gagawa tayo ng ating sariling gawa. This is now the second part ng ating sinasabi ko, as I've said, na I have divided into three. The first one is, ang pagiging right sa harapan ng Panginoon ay hindi dahil sa ating gawa. And the second part is by faith. It is by faith. In fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very, very message about faith that we preach. As our name says, we proclaim. Kapatid, kaibigan, palakpakan natin ang ating mga sarili. We are one of those preaching. Hindi mo kailangan ng stage. Hindi mo na kailangan na humawak ng mikropono para sabihin mo na ang mensahe na aking natanggap ay si Jesu Kristo ang aking kaligtasan. Nadama mo na yan. It is in your lips and in your heart. Sa pool nung nagkaroon tayo ng kaisipan at karunungan, alam at we are believers. We are followers of Christ. Alam na natin yung mensahe na yan. But sometimes, nawawala sa ating kaisipan because of our ignorance. Ini-ignore natin yung katotohanan. Yung pananampalataya na sinasabi at inihahayag natin is very close at hand. Sabi nga na ang paghahari ng Panginoon is here and yet to come. He's already reigning in us na naghahari ng Panginoon sa atin. If you openly declare that Jesus Christ is Lord, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Some of us maybe ngayon lang na-encounter itong text na to. This is the core message of us as believers. Ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya that Jesus is Lord. He was dead, He was crucified and raised up from the dead again after 3 days. Nabuhay, naghirap, namatay at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli. Sa ating napakinggan sa mga few months back, the resurrection of Christ, yun ang pinaka-core ng ating pananampalataya. That Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead. You will be saved. Sabi ng ating OPM, sabi ko nga, a heartfelt respond to God's message compels us to share it with definite zeal. Kapatid, hindi ka lang nagbabahagi ng magandang mensahe dahil abunda ka sa mga biyayang pisikal, dahil maganda ang bigayan ng amo, dahil malusog ang mga mahal mo sa buhay, dahil sa sitwasyon mo, nagbabahagi ka na may katiyakan na ang Panginoon ang tanging makapagbigay sa ng kaligtasan. Ang magdadala sa iyo ng buhay na matiwasay ayon sa kanyang kalooban. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith
that you are saved. Believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Madalas maalala ka agad natin yung sa book of Ephesians 2:8. For it is by grace you have been saved. Sa pananampalataya tayo naligtas. Banggitin ko yung nabanggit madalas sa atin na katanungan, naligtas na ba kaagad ako? Yes, it is by your faith. Kung naniniwala ka, kung paano naging yung buhay ni Abraham, paano siya naging kasunod ni Kristo, kundi ang kanyang pananiwala. Dahil naniniwala siya, nanampalataya siya. It is not about his sacrificing. Maybe mayroong punto yun na nagsakripisyo. Dahil yun ang pagsunod niya. Out of his belief, sumunod. Ganun din sa atin. Dahil naniniwala tayo, sumusunod tayo, gumagawa tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. As the scriptures tells us, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Jew and Gentile are the same in this respect. They have the same Lord who gives generously to all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kapatid, kaibigan, hindi sa kung ano ang kinabibilangan mo. Matanda, bata, mayaman, amo, empleyado, lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas kung ito ay nagmumula sa ating puso. I hope I am making it clear that everyone, Jew and Gentiles, wala pong race. Sabi nga, kung titingnan natin yung background ng mga Israelite, maybe they are ignorant to the truth because ang tingin nila, sarili nila, they are mataas sila because of their background, kung sino sila. But as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Minsan naniniwala tayo sa mga mahal natin sa buhay, asawa natin, kaibigan natin. What's the outcome? Anong nangyayari pagka doon tayo naniniwala? Naniniwala tayo minsan sa mga ari-arian natin, kung ano ang meron tayo. What is their offer to us? Minsan pagka doon na tayo nakatingin lalo, frustration, failures ang naiisip kaagad natin. Kasi hindi sila nakakapagbigay sa atin ng true satisfaction. But if you have your trust in the Lord, hindi kayo mapapahiya. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Minsan tumatawag na kaagad mga nagre-retire na, nakadepende na doon sa ating mga pension. Joke lang. Patawa lang po. But it is still, yung ating pananampalataya na ang tanging Panginoon ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless some tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring the good news. This is now the third part na aking sinasabi. Our part as the believers na. Ito na yung ating parte ngayon bilang mga naniwala na. And gusto kong baliktarin itong statement na to. Diyan, from there. Being sent, hear, believe, and call. Yan nga yung ating pagpunta dito. We give, nag-aaral tayo ng mga salita ng Panginoon.
Our tithes and offering are being used for, hindi naman kailangan na kayo ang ipapadala. Kung naaalala nyo yung mga gifts na natanggap natin, gift of teaching, pastor, those kinds of gifts, you are being sent. Hindi na kailangan na tumayo ka dito, maggamit ng mikropono to be sent. Yung trabaho natin, itong ginagawa natin nga, this is already the proclamation and preaching the good news. Being sent, mga pastors natin, missionaries, sila yung pinapadala para magkarinig. At doon sa mga makakarinig, mayroong maniniwala. Para doon sa maniniwala, mayroong tatawag sa Panginoon. Paano sila tatawag? To save them unless they believe? Of course. Paano sila tatawag kung hindi nila alam? Walang nagsabi sa kanila na maniwala kayo? Paano maniniwala kung walang nakarinig? Paano makakarinig kung walang nagpadala? Nag-gets nyo? Parang babaliktad-baliktad. Vice versa. And some of us are part of this being a messenger. Na ulitin ko yung mga ginagawa natin. We are part already sa mga nagpadala sa ating mga mensahero kagaya ng mga pastors. Mga whatever their vocation to preach and share the good news, they were sent through our bayanihan, sharing of our tithes and offering. Kasama po tayo doon hanggang misyonaryo. How beautiful are the feet of messengers who bring the good news. Noon pong sa amin, naalala ko na yung term na banggit ko kanina. Wala pong mode of transportation doon sa amin nung time na yon. Pagka nagsabi ang tatay ko, nanay ko noon na pumunta ka muna sa bayan para bumili ng ganyan. Yung mga hatid-hatid ba? O kailangan natin bumili ng kangangailangan natin asin. Bibiyahe. Lakad lang. How beautiful are the feet of messengers who bring the good news. Even in the ancient days, paano sila nagbabahagi, naghahatid ng mensahe? By foot. Naglalakad. Paano naging maganda ang paa ng mga mensahero? Dito sa Hong Kong, nakikita natin yung mga mga taga post office, pawis na pawis, para lang maihatid yung mga mensahe sa atin. Paano natin masasabi na how beautiful are their feet? Nagis niyo yung aking ibig sabihin? It is in their heart. For sending. Magpasalamat kayo doon sa taga-delivery ng SF Kanyaw. May mga delivery nga DHL. Taobao. Their feet, masasabi natin that their feet are beautiful because they are sending really the message. Like us. Napakaganda tingnan na pag ikaw ay may dala-dalang mensahe sa buhay mo. Kahit nga, sabi nga, those who call on His name will never be disgraced. Ikaw na naghahayag ng magandang balita patungkol sa Panginoong Hesukristo, hindi ka mapapahiya. Tingin ng tao sa iyo ay ikaw ay isang napakagandang nilalang because you are bringing the good news. I have said this in our Facebook, nabasa niyo na rin to. What we believe in Jesus in our hearts and in minds will eventually be shown in our actions. Totoo ano? Kung ano ang pagkaunawa at pagtiwala mo sa Panginoon, sa puso't isip mo, na ibabahagi mo ito sa pamamagitan ng mga kilos. Na ipapakita mo sa iyong mga kilos. As kagaya nung madalas nating memory verse na sinasabi natin, the abundance of the heart, the mouth speaks.
kung pagkakaunawa mo sa sarili at alam mo sa salita ng Panginoon, na ilalabas yun sa ating mga kilos. Again, sa ating OPM, sabi ko, ang taos-pusong tugon sa mensahe ng Panginoon ang nagtutulak sa atin upang ibahagi ito ng tiyak na pagsisikap. Definite zeal, definite enthusiasm, hindi dahil lang sa magandang sitwasyon, hindi dahil lang sa may mga bagay kayong natanggap na gusto nyo lang, na ibabahagi nyo yung magandang balita dahil maraming kayong gustong patunayan sa iba na ako, Kaya nga minsan yung pagbabahagi natin ng magandang balita, it should really come from our heart. That Jesus is our Savior. Yun po yung pinaka-core natin ng ating pananampalataya. Jesus died on the cross to redeem us, to save us, at siya ay nabuhay na muli para siya ang maghari sa ating buhay. What did you do when you first received the message? Anong ginawa mo nung una mong natanggap? Kung halimbawa, ngayon mo palang natanggap that Jesus alone is the Savior. Hindi ang iyong mga gawa, hindi ang iyong status, hindi ang iyong kung ano-ano ang meron dyan. Jesus Christ alone. Kung ikaw ang nakatanggap, gawin nating past tense na ito. What would you do when now that you have received this message? What would you do? Hindi mo lang ibinabahagi siguro. Hindi mo lang siguro ibabahagi ito dahil minsan nagbabahagi o nagsishare tayo ng mensahe ng Panginoon sa ating mga social media. Madalas tayong mag-share ng mga message patungkol sa ating Panginoon dahil naiisip natin na, ay, ito para sa Kanya. Ay, ito tatamaan siya sigurado nito. Ay, ito, are we now the respondent or are we the messenger? Na gusto lang nating magpatama sa iba. It is how we respond to the message. Now, again, gusto kong gawing past tense itong question na ito. Ano na ngayon ang gagawin mo ngayon na natanggap mo ang mensahe? That Jesus Christ alone is our Lord and Savior. And through Him, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. And this is the application. Keep sharing the good news. Hayaan mo, kapatid, na sa buhay mo na iyan, sa buhay ko na to, na ibabahagi ko ang magandang balita. Dahil sa buhay ko na ito, nakikita ang Kristo sa buhay ko na to. Sa ganung kapamaraanan, na ibabahagi ko ang magandang balita. Maraming salamat po.